Wala na sa kanyang sarili ang dalaga habang nakikipagsayawan sa mga lalaki. She was totally drunk. Wala siyang pakialam kung sino na ang mga nakakasayaw niya. She wants to enjoy it. The music, the dances. Naging sexual na ang galawan ng dalaga hanggang sa mapako ang kanyang tingin sa isang lalaking nakaupo sa counter ng bar at umiinom. Umalis siya sa dance floor at tinumo ang pwesto ng lalaki. May kasama pala ito, nakatalikod lang. Hey! Can I join you? Mapang-akit niyang tanong sa lalaki. Wala na sa tamang pag-iisip ang dalaga, kaya't kung ano-ano na lamang ang nagagawa niya. Hindi sumagot ang lalaki at patuloy lamang sa pag-inom. Tila ba hindi nito nakikita ang dalaga sa kanyang harapan. Ngunit hindi siya tinigilan ng dalaga. Ngumiti ito ng nakakaakit at tumabi sa lalaki. Alam mo, palagi kitang napapansin dito sa bar. Are you broken? Tanong nito. Pagmamay-ari ng pamilya ng dalaga ang naturang bar, kaya lagi siyang naroon. Hindi na naman siya nito sinagot at nakatuon lamang sa mga nagsasayawan ang mga mata niya. I don't know if you're deaf or talagang ayaw mo lang akong kausapin. Nakakaramdam na ng inis ang dalaga dahil hindi siya sanay na hindi pinapansin. Napairap ang dalaga at naisip na lamang na bumalik sa pagsasayaw. Sayang at natitipuhan pa naman niya ito. Habang siya'y abala sa pagpaparty ay may grupo ng mga kalalakihan ang lumapit sa kanya at napalibutan siya. Nakikipagsayawan ang mga ito sa dalaga, ngunit ramdam ng dalaga na hindi matitino ang nasa harap niya. Hindi niya gusto ang hawak ng isa sa kanila sa kanya. Akmang lalabas siya sa kumpulan nang bigla siyang hatakin palapit ng nambastos sa kanya. Hey, baby, we're not done. Malagkit nitong saad sa dalaga. Excuse me? She pushes the man. Hindi ito nagustuhan ng lalaki, kaya't mahigpit nitong hinawakan ang palapulsuhan ng dalaga. Where are you going, huh? Hinapit nito ang katawan ng dalaga palapit sa katawan ng lalaki. Nagsisimula ng magpumiglas ang dalaga dahil hindi na niya nagugustuhan ang nangyayari. Let me go! Galit na sabi ng dalaga. I like you, honey. I love bad girls. Sinipa ng dalaga ang ibabang parte ng lalaki at mabilis na umalis ito sa pwesto, ngunit sinundan pala siya ng mga tropa nito kasama ang lalaki. Nagmamadali niyang tinungo ang counter at kinuha ang gamit sa bartender. Ma'am, alis na po kayo. Lasing na po kayo, baka kami pamalagot sa daddy niyo kapag nalaman na nalasing kayong umalis dito. Saad ng bartender na dalaga. I have to go. Anya. Sa pagmamadali niya ay nakabunggo niya ang isang lalaki. Hindi niya ito pinansin, ngunit hinatak siya nito. Let me go! React niya sa pag-aakalang iyon ang humahabol sa kanya. Hey dude, bitawan mo ang girlfriend ko. Boses mula sa kanyang likuran. Nagtataka ang dalaga dahil kung hindi ito ang lalaking binabastos siya, sino ang nakabungguan niya? Girlfriend pero tinatakasan ka? Malamig na tugon ng nakabungguan ng dalaga. Sumugod ang lalaking nambastos sa dalaga, ngunit laking gulat niya nang hindi man lang iyon nakasuntok sa lalaking nakabanggaan niya. Lumapit siya sa lalaki at ngumiti. Malamig pa rin ang titig nito, lalo na't napadako ang tingin nito sa suot niya. Thank you. I'm Christine Lopez. You can call me Chris. Salamat sa pagtulong mo. Nakangiti na tugon ni Christine. Ngunit hindi siya sinagot at nilagpasan lamang. Lumabas ito sa bar kaya dali-dali niyang sinundan. Matagal nang gustong makausap ni Christine ang lalaki, ngunit sadyang hindi ito nagsasalita. Christine likes him, ang kaso, di siya nito pinapansin. Hey, wait up! Tawag ng dalaga. Hindi siya nilingon ng binata. Patuloy itong naglakad patungo sa sasakyan. Sinundan niya ito hanggang sa makarating sila sa isang Ford na kotse. Malalim na huminga si Christine. Gusto niyang magpasalamat sa binata. Can I talk to you? Malumanay na tanong ng dalaga habang papalapit sa misteryosong binata. Malalim ang titig nito kay Christine. Kahit nahihirapan salubungin ng dalaga, ang aura nitong sobrang hirap kabisaduhin ay pinili niyang ngumiti at tinitigan ito sa mga mata. Gusto ko sanang mag-thank you sa pagtulong mo sa akin kanina. Tugon ng dalaga.
Hindi sumagot ang binata. Tila naintindihan naman na ni Christine na ayaw siyang kausapin, kaya't napagpasyahan niyang iwanan na ito at umuwi na. Tutal, madaling araw na rin. Tumalikod na siya na magsalita ang binata. Sa susunod, huwag ka magsuot ng mga damit na masyadong labas ang kaluluwa mo. Nakita mo na ang nangyari sa'yo kanina. Hindi lahat ng lalaki kayang respeto ang mga babae. Sa susunod, mag-iingat ka. Tumango-tango ang dalaga. Hindi niya inakala na may ganun pa na lalaki sa mundo. Salamat ulit. Walang naging sagot ang naturang binata. Pumasok lang ito sa sasakyan at pinaandar ito. Matulin ang naging takbo ng kotse. Ang bilis naman nun magpatakbo? Kausap ni Christine sa hangin. Madaling araw nang umuwi sa bahay ang dalaga. Dapat nasa OT siya para sa training niya bilang susunod na tagapagmana ng kanilang negosyo. Ang kaso, pagwawalwal ang ginawa niya sa hapon hanggang madaling araw. Dahan-dahan siyang humiga sa kama at pinikit ang mga mata. Nagising na lamang si Christine na tirik na ang araw. Tamad na bumangon ang dalaga. May hangover pa siya mula kanina. Anak ng patola! Napahawak sa kanyang ulo si Christine. Hangover tuloy ang inabot niya. Ma'am, magagahan na raw po kayo. Tinig mula sa labas ng kwarto ng dalaga. Napahilamos ng muka si Christine at pinilit na tumayo. Kailangan pa ng dalaga na asikasuhin ang mga naiwan na trabaho sa opisina niya. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas si Christine na bihis na. Nag-ayos siya ng kaunti at sinilip muna ang cellphone niya sa mga aring message. Pagbukas pa lang niya ay bumungad na ang sunod-sunod na mensahe mula sa kanyang sekretarya. Mas lalong binilisan ng dalaga ang kilos. Bumaba siya at naabutan ang kanyang magulang na abala sa pagkain ng agahan. Good morning, Mom! Dad! Bati ng dalaga sabay beso. Oh, mabuti at bumangon ka na. Akala ko wala ka ng balak gumising. Alam mo bang tambak ang iniwan mong gagawin para lang magwalwal? Puna ng ama ni Christine. Umupo siya at kumuha ng tinapay. Dad, alam ko naman, tsaka minsan lang naman ako magwalwal. Siguro dahil lang din sa pagod. Sagot ng dalaga. And babalik ka pa roon? Tanong ng mommy ni Christine. Maybe not. I hate those maniacs. Akala mo naman kung sino mga anak ni Adam. Hinipuan ako. Mabuti na lang at may misteryosong lalaki ang tumulong sa akin. Sayang lang dahil hindi ko man lang natanong ang pangalan niya para magpasalamat. Kwento ni Christine sa kanyang magulang. Napatigil naman ang parents ng dalaga at pinakinggan ang anak nila. Hinintay mo pang mangyari sa'yo yan. Christine, di kami nagkulang ng daddy mo sa payo. Ikaw tong sumusuway at di nakikinig at pilit na pinaiiral ang katigasan ng ulo mo. We're doing this for your own sake, hindi para sa amin. Pangaral ng mommy ng dalaga. Tama ang mami mo, Chris. This is for your own good. Lahat ng ito ay para sa'yo. Dugtong naman ng kanyang daddy. Napabuntong hininga si Christine. I get it, Dad. Part siguro ito sa pagiging adult ko. Hays, ikaw na ang bahala. Basta, lahat ng ginagawa namin ay para sa'yo at di sa amin. Mariina na saad ng daddy niya. Yes, Dad. Gets ko naman po iyan. Tanging sinumbat ni Christine. Hindi na nagtagal ang dalaga dahil nairita na ito sa mga sinabi ng kanyang magulang. Pagkatapos na inumin ng kape ay nagpaalam na ang dalaga na papasok na sa opisina at tapusin ang mga iniwan niyang gawain. While on her way to her office, she called her secretary at sinabihan na ayusin na ang mga kailangan niyang gawin. She already knew na hell day ang araw niya dahil sa pagliban ng dalaga kahapon. Paakyat pa lamang siya sa taas ng kanyang opisina ay bumungad kaagad ang kanyang sekretarya. May bitbit itong mga iba't ibang kulay ng folder. Ma'am, I need your signature for this proposal po and ito po pala ang ranking papers. Ipinakita ng sekretarya ang folder ng mga tinukoy. Oh, really? Ilagay mo lahat sa mesa ko and I'll handle it. Sagot ni Christine. Yes, ma'am. Nang makapasok na siya sa loob ng kanyang opisina, ay isa-isa nang inilapag ng kanyang sekretarya ang mga folder na hawak. Ma'am, you'll be having your meeting with Mr. Topaz at 9 a.m. this morning and yun lang po ang schedule for the whole day. Christine's secretary said while scrolling on her iPad. I'm glad to hear that. You can go now. Call me for the meeting later.
Tumango ang sekretarya ni Christine. Lumipas ang 1 oras ay tutok na tutok pa sa mga pinipirmahan ng dalaga. Kailangan na nitong matapos ang ginagawa dahil mamaya ay meeting na naman ang aatupagin ng dalaga. Exactly 9 a.m. na tumayo si Christine sa kinauupuan at nag-ayos upang magtungo sa conference room. Her office door opens. "Ma'am, sa conference room na po ang mga kamiting nyo." Paalala ng kanyang sekretarya. "Tell them I'm coming na," tugon ni Christine. After 20 minutes of fixing herself, ay naglakad na ang dalaga papunta sa conference room ng kumpanya. This is the meeting with the board of director and Mr. Topaz. Kailangan handa ang dalaga sa maaaring haharapin niya sa loob. Napahinto siya sandali bago pumasok. She heavily breathes and entered the room. "I'm so sorry if I'm late. I just finished some important matters," imporma ni Christine bago umupo. "So maybe you already heard kung gaano nakababa ang rank ng kumpanya, Miss Lopez. Ang baba na ng rate unlike the last 5 months ago na medyo mataas pa." Napahilot naman sa noo si Christine habang pinagmamasdan ang ranking ng sales nila sa screen projector. "I already know about this and I'm trying to solve this problem. Just give me time. Hindi din madali," tanging naisagot ni Christine. "If magtuloy-tuloy pa ito, this company will shut down at maraming empleyado ang mawawalan ng trabaho," pagsang-ayon pa ng isa sa board of directors. Napahilot sa kanyang sentido si Christine habang pinakikinggan ang mga hinaing nila. Mas lalo siyang na-stress nang inisip ang magiging damage na magiging hakbang niya. "I'll keep you in touch kung ano ang magiging plano ko. I need time to think of a better idea para hindi humantong sa pagsasara ang kumpanya na ito." Walang kasiguraduhan ang kanyang aura ng mangako. Tumayo na ang board of directors at iniwanan ng dalaga sa conference room. Stress na siya. Marami pa siyang tatapusin at nadagdagan pa. Hawak niya ang magiging tadhana ng kumpanya nila. Isang maling hakbang niya lang ay tuluyan ng babagsak ang pinaghirapan ng magulang niya at mga tao nila. "Kailangan ko mag-isip. Isip. Ma'am, do you need anything pa po?" Tanong ng kanyang sekretarya sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip. "Iwan mo muna ako sa ngayon. Gusto ko lang malibang na muna upang makapag-isip," sagot ni Christine. Tumango naman ang sekretarya ng dalaga. Nilamon ng katahimikan ang buong conference room. Nakaupo ang dalaga sa kanyang swivel chair at sapo-sapo ang noo. Nagangat siya ng ulo at sumandal. Malalim siyang nagpakawala ng hininga. Sa sobrang bigat nito, ramdam na kasing laki ng alon sa dagat ang problema ng dalaga. "I have to solve this problem. Hindi pwedeng mawala na lang basta ang pinaghirapan ng mga taong nagtayo ng kumpanyang ito. Come on, Christine. Think!" Makalipas ang ilang oras na pagkakaupo ay naisip ng dalaga na sandaling uminom na muna. Gusto na muna niyang saglit na tulungan ang sariling makapag-isip ng mabuti. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya nais sa bar. Nagkaroon siya ng trauma nang dahil sa nangyari sa kanya noong nakaraang gabi. Sa isang resto bar niya inihinto ang kanyang kotse at bumaba. Magalang naman siyang sinalubong ng waitress. Nag-order siya ng isang boteng beer hanggang sa nasundan pa ito. "Miss, another please," utos ni Christine sa waitress. "Ma'am, lasing na po kayo." "Ako, lasing? Huh? Di ako lasing. Tipsy lang," singhal ng dalaga. Pasuray-suray na ang ulo niya habang tinitingnan ang mga naroon sa loob ng resto bar. Maya-maya pa'y may nahagip ang kanyang mga mata sa gilid, malapit sa glass window ng resto. Isang pamilyar na bulto. Nakaupo ito at may kausap na lalaki. "Ma'am, here's your order." Napatingin ang dalaga sa waitress na naglapag ng kanyang order na beer. "Kilala mo yon?" Medyo lasing na boses na tanong ng dalaga. Ngumiti ang waitress sa dalaga. "Naku ma'am, yan po ang may-ari ng resto bar na ito." "Talaga? Anong pangalan niya?" Gio Lujan po. Tipo niya po ba? Naku ma'am, hindi kayo niyan papansinin. Sa daming babae na naloko sa charming na mukha ng amo namin, ni isa walang pumasa. Paano ba naman ma'am, ubod ng sungit at lamig?" Paliwanag ng waitress. Ngumuso ang dalaga habang nakatingin sa tinukoy ng waitress na si Gio Lujan. Napatitig ang dalaga sa postura nito. Makisig ang katawan at bad boy aura.
Ibig sabihin ba niyan, wala pa siyang girlfriend o asawa? Curious na tanong ni Christine. Wala po, ma'am. Halos lahat ng babaeng nagkagusto kay sir ay di pumasa sa standard niya. Sagot ng waitress kay Christine. Napangiti ang dalaga sa narinig. Kung sakali pala ay siya ang unang girlfriend nito at asawa kung mapaibig niya. Sige ma'am, enjoy. Umalis na ang waitress sa pwesto ng dalaga nang hindi niya napapansin dahil abala ang mga mata nito kay Gio. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ito. Tinipa niya ang pangalan nito sa Google at lumabas doon ang iba't ibang article tungkol sa binata. Maraming branch ang resto bar na pagmamay-ari nito, kaya mas lalong naging mapanabik ang dalaga nang malaman pa ang tungkol sa binata. Gio Lugin, a successful businessman, napataas ng kilay ang dalaga habang binabasa ang isang interview nito. Wow! Walang pamilya at nag-iisa na lang sa buhay. Boring naman ang buhay ng taong to. Tuloy-tuloy din ang pag-inom niya ng order na alak. Gusto niya itong kausapin mamaya. Yayayain na mag-invest sa company ng dalaga. Dumaan ang oras at unti-unti nang nakakaramdam ng hilo dulot ng alak ang dalaga. Napansin niya din ang paglabas ni Gio Lugin at ang kasama nito, kaya dali-dali niyang hinablot ang bag at nag-iwan ng cash saka sinundan ng binata. Pasuray-suray na ang naging lakad niya. Umiikot na din ang paningin ni Christine. Hinabol ng dalaga hanggang sa parking lot ang binata. Mr. Lugin! Gio! Lugin! Lasing na tawag ni Christine. Napalingon ang binata. You remember me? Ako yung tinulungan mo. Muntik pang masuka si Christine habang nagsasalita. What do you need? Malamig na tanong ng binata. Me? I need you. Sabay hagik-gik ng tawa ni Christine. Miss, whoever you are, umuwi ka na at lasing ka na. No, I'm okay. Better. Miss, lasing ka na. You're drunk. Awat ni Gio sa dalaga. No. Nagpumilit na lumapit ang dalaga hanggang sa masukahan niya ang suot na damit ni Gio at natumba sa lupa. Ngumiti pa siya at tuluyan nang nawala ng malay. Hindi alam ng binatang si Gio kung saan ihahatid ang dalagang lasing na lasing. Binuhat niya ito at idinaposito sa likod ng kanyang sasakyan. Malalim na napahinga ang binata. Hey, where do you live? Tanong niya rito. Me? I live... Hindi na nakasagot pa ang dalaga at tuluyan nang nakatulog. Umalboroto na sa inis si Gio dahil sa aberya na nadulot ng dalaga. Wala siyang alam kung saan ito maaari na iwanan. Nice. Problema ko pa kung saan kita iiwan. Walang magawa si Gio kaya dinala na lamang niya ang dalaga sa kondominium niya. Buhat-buhat ng binata ang dalaga paakyat hanggang sa makarating sa loob ng kanyang silid. Ang bigat mo. React ni Gio nang mailapag ang dalaga. I guess I have to sleep on the couch. Saad ng binata. Kinumutan niya ang dalaga at inayos ang pagkahiga. Kaya ka siguro naglasing dahil pinagpalit ka ng boyfriend mo. Tanging sambit lang ng kausap ng binata. Kinabukasan ay halos mabiyak ang ulo ng dalaga nang siya'y magising. Inilibot ng kanyang mga mata ang silid. Napatakip siya ng muka nang ma-realize na hindi niya silid ang tinulugan. Napasilip siya sa ilalim ng kama kung may suot pa ba siya at laking bawas sa kanyang kaba nang makita na ayun pa rin ang suot niya. Dahan-dahan siyang bumangon at hinanap ang may-ari ng silid. You're leaving? Halos lumabas ang kaluluwa ni Christine sa boses na narinig. Laking gulat niya nang makilala ang boses. Nakapamulsa itong naglakad sa kanyang harapan. Gio? Gulat ka. Are you leaving? Para na rin mapaayos ko ang kwarto ko. Amoy babae. Sabi ng binata. Biglang napalitan ng inis ang nararamdaman ng dalaga. Kung kanina ay gulat at kilig, ngayon ay busit na. Apaka-antipatiko mo naman. Ano gusto mo? Mag-sorry ako? Ikaw na nga itong nangabala ng isang gabi sa buhay ko. Ikaw pa itong OA kung umasta.
Hoy! Isang gabi lang yon. Akala mo naman raw buong buhay mo ang naabala ko? Antipati ko? Sa lahat ng babaeng nababaliw sa akin, ikaw lang tong nanginsulta sa akin ng ganyan. Puna ng binata. Hala, insulto na pala sa'yo ang salitang antipati ko. Grabe, ang fragile ng heart mo. Pangaasar ni Christine. Grabe talaga kayong mga babae, no? Wala bang thank you dyan? Lo? Ayoko. Kung kanina akala mo kung sino ka, ngayon gusto mo magpasalamat ako sa'yo? Asa ka? Antipati ko. Singhal ng dalaga. Bumalik siya sa loob ng kwarto at kinuha ang bag niya. Asar na asar ang buong pagkatao ni Christine. Akala ko pa man din ay mabait. Yun pala ubod ng sama ng ugali. At ako pa ang harsh sa aming dalawa ah. Wow, lalaki nga naman. Padabog na lumabas ng silid si Christine at tinungo ang pwesto ng binata. Maangas niya itong tiningnan at saka ngumisi. Thank you. Sarkastiko na sabi ni Christine. Before I forgot, 20,000. I sold you for 20,000, Mr. Antipatico. I own you. Kinindatan niya ito at sinuksok ang pera sa pocket nito sa suot na tux. Malapad ang ngiti ni Christine na bumaba sa condo unit ng binata. Gusto niyang matawa sa itsura nito. Halatang di pa nahawakan ng babae. Trauma na trauma sa ginawa ko. Natawa ng bahagya si Christine sa ginawa. First plan pa lang mukhang mapapadali ang plano ko. Nang makauwi si Christine ay wala ang parents niya dahil nasa Australia ang mga ito. Inilapag niya ang picture frame ng binata na nakuha niya sa silid nito. Pak, dito ka na sa kwarto ko. Kailan kaya hindi lang picture ang makuha ko kung di totoong Gio na talaga? Mutual benefits naman. Mapapa-invest ko siya sa company ko at ang mega jackpot ay ako. Plano na ng dalaga na kung sakaling makuha niya si Gio ay malaking tulong ito sa company nila sa muling pagbangon at syempre, isusunod ang kasal nila. Papunta pa sana ang dalaga sa banyo nang makatanggap siya ng message mula sa kanyang kaibigan na si Amari. Kain tayo sa labas. Treat ko. Basa na malakas ni Christine sa text. Abay himala at ililibre ako nito. Ano kaya nangyari sa kanya at naisipan akong yayain kumain sa labas at libre pa? Mumunguso pa na saad ng dalaga habang hawak ang telepono. Nagtipa siya ng kanyang reply sa katuluyan na pumasok sa loob ng banyo. Madali lang siyang naligo at nagbihis kaagad. Ayaw naman niyang paghintayin ng kaibigan niya sa lugar na ibinigay nito. Makalipas ang ilang minuto ay kaagad nakarating din siya. Hindi naman ganon kalayo ang lugar kung saan siya ililibre ng kaibigan. Oh, bagal mo. Gusto niyang batukan ng kaibigan. Inis na inis si Christine dahil sa sinabi ng kaibigan. Late? Sakto ako sa oras, Amari. Sagot niya sabay irap dito. Hoy, wag mo nga akong irapan. Mas mataray ako sa'yo. May chika ako sa'yo. Excited na saad ni Christine kay Amari. About sa company nyo. Ano palang plano mo? Malapit na mawala sa best company ang kumpanya nyo. No, actually, remember the guy na sinabi ko sa'yo na niligtas ako sa mga maniac sa bar? Oh. Nairita ng kaunti si Christine dahil sa kaibigan niya. Inuwi niya ako sa condo niya kagabi. And guess what? I own him already. Huh? Kainis ka naman eh. I sold him for 20,000. Medyo antipatiko siya pero nakausap ko. Dugtong ng dalaga sa naunang sinabi. Di kita maintindihan. Sino yung lalaking tinutukoy mo? Alam mo, nakakainis ka. Nagmarcha na naglakad ang dalaga at iniwan si Amari. Patawa-tawa ang kaibigan niya habang nakasunod sa likuran ng dalaga. Mas lalong naasar ang kanyang kaibigan nang maintindihan na hindi sila sa isang mamahaling restaurant kakain, kundi sa isang street food stall lamang. Oh, ba't naman ganyan na itsura mo? Ayaw mo ba? Ikaw na nga tong nililibre? Ayaw mo pa? Saad ng kanyang kaibigan. Really? Tito? Kung ako ang manlibre, demanding ka at gusto mo sa isang expensive resto, tapos kung ikaw palaging kanto-kanto lang? Seryoso ka? Naiinis na puna ni Christine. Humagalpak lamang ng tawa ang kanyang kaibigan dahil sa sinabi. Alam mo, mas better kasi na dito tayo kakain. Fresh air at masarap naman kumain ng street food. Sagot nito.
Naku, ikaw, humanda ka. Pag ako'y lilibre kita sa dirty ice cream. Leche ka? Sarkastiko na saad ng dalaga. Best naman, minsan lang tayo sa labas kung kumain eh. Che? Hoy, Christine Lopez! Hindi pinansin ni Christine ang pagtawag nito kahit ilang beses niyang narinig ang pangalan niya. After ng mahabang suyuan ay nakaupo ang dalawa sa isang bench malapit sa isang puno ng nara. Nga pala, yung cousin ko nagtatrabaho as secretary ni Gio Lujan. Ang sabi niya sa akin, wala raw kamag-anak o kahit asawa na dumalaw sa lalaking yon. And sa tuwing pumupunta siya sa kondo nito ay mag-isa lang ito. Wala din siyang na-mention na may relative siya or parents sa mga close sa kanya. May kaibigan siya which is yun lang ang palaging dumadalaw sa kanya sa opisina. Which is weird, diba? Baka nasa ibang bansa lang ang parents niya or galit siya. Uso naman yun when it comes to family matters. Sumubo ng isang fishball si Christine sabay nginuya ito at napaisip. Pero di ba dapat pinursu ng parents niya na suyuin siya? Nakaka-curious lang kasi. That Gio Lujan is so mysterious. Iisa ang kaibigan. No family connection. And most of all, never been in love. Kaya nga ako ang unang babaeng papasok sa buhay niya. Pagdurugtong ni Christine sa sinabi ni Amari. Grabe ka, te. Ang taas ng pangarap mo. Sure ka na makukuha mo ang pusong bato ng isang Gio Lujan? Trust me, yung bato niyang puso, magiging kasing lambot yan ng mamon. At ako ang magpapalambot nun. Siguradong sigurado na sabi ng dalaga sa kaibigan. Taray taas no yung sinabi mo. Pero feeling ko mahihirapan ka dyan. Mukhang di basta na i-inlove yung Gio na yan sa babae. Trauma yata. Malay mo, takot lang ma-inlove at masaktan. Kaya sinara ang puso para sa mga taong gusto siyang mahalin. Sabat ni Christine. Siguro na baka hindi. Maybe he has a reason why. Pagtatama ni Amari. At aalamin ko yan. Bahala ka dyan. As long as di mo isasanglay ang katawan mo, susuportahan kita. Ngumiti ng malapad si Amari kay Christine. Gabi na nang makabalik sa bahay si Christine. Sinubukan niyang hanapin ang social media ni Gio. Ngunit sa kasamaang palad ay wala itong any accounts. Ganito ba ka-boring ang buhay ng isang Gio Lujan? Tanong ng dalaga habang nagsisipilyo. Nagmumog siya at lumabas sa banyo saka umupo sa kama. So you're really a hardworking person, Mr. Gio Lujan. Kung sorpresahin kita bukas, what would be your reaction? Napangiti ang dalaga na maisip ang plano niya. Tinext din niya kung ano ang schedule ni Gio bukas sa kaibigan na si Amari. He's not that busy. I'll be there, my vampire. Kinikilig na saad ni Christine. Nakangiti na natulog ang dalaga hanggang sa paggising nito ay hindi mawala-wala ang malapad na ngiti dahil sa kanyang plano. Plan A, yayain na kumain sa labas ang isang malamig na antipatiko. Pagtatatak niya sa kanyang isip, maaga pa lang ay naghanda na may susuot si Christine. Tanghali na siya nang matapos na makapili ng susuotin. Nakakalat ang laman ng kanyang closet sa kakapalit ng style. This should fit it. Napatingin siya sa kanyang wall clock at almost 11 na ng tanghali. Kaya dali-dali siyang bumaba at kaagad nagpahatid sa kanyang driver sa kumpanya ng binata. Nang makarating na sila ay wala nang sinayang na oras ang dalaga at excited na inakyat sa opisina ang binata. Ma'am, may kailangan po kayo? Kaagad na bumungad ang sekretarya ni Gio kay Christine. Si Christine Lopez yan, di ba? Yung famous model at heiress ng Dolce Fashion na brand ng mga bags and some accessories? Anong ginagawa niya dito? Mga bulungan sa tabi-tabi ng dalaga. Yes, I want to talk to him. Okay, ma'am. Kumatok muna ang sekretarya nito at pumasok sa loob. Muli itong lumabas at pinapasok si Christine. Nakatalikod ang upuan ng binata. What? Kasing lamig ng yelo ang boses nito nang tanungin ang bisita. Grabe naman. Bulong ng dalaga. I'm Christine. Miss Lopez or Mrs. Alam mo naman siguro na wala akong balak pumatol sa mga babaeng nababaliw sa akin. Humarap ito at nakadikwatro ang upo. Baliw sa'yo? Siguro, but I bought you and you can change that. Besides, mas maganda naman ako sa mga babaeng humahabol sa'yo.
I'm not interested. Saad ni Gio. Alam mo, hindi ako ganun kadaling sumuko. I'll do everything to get what I want. Inis na sabi ni Christine. So? Kwinelyohan niya ito at tinitigan sa mata. I sold you for 20,000. That means I own you. You're mine, my vampire. Mine. You're crazy. At handa akong ibalik ang perang binigay mo. Just get rid of me, crazy woman. Singhal ng binata. Dahan-dahan na inilapit ng dalaga ang bibig sa tenga ni Gio at bumulong. Don't you dare. I'll make you regret it. I swear, ibalik mo man ang pera sa akin, di pa rin kita titigilan. Once I chase, I won't quit until I get it. Mark that. Bahagya siyang tinulak ng binata. You don't know me well. Huwag mo akong pagbantaan ng ganyan. Baka ikaw ang magsisi. Ngumisi si Christine. You want chase? Then I'll chase you, my vampire. I'll chase you until I get to you. You're a damn crazy woman. Oo, baliw na baliw sa'yo. Kasalanan mo. Nananahimik tong puso ko nang bigla mong ginising. Hinaplos ng dalaga ang dibdib ng binata kahit na natatakpan ito ng suot nitong tuxedo. Kasalanan ko pa ngayon. Naging mabigat ang paghinga ni Gio habang unti-unting inilalapit ng dalaga ang kanyang muka. Oo. Just get out of my office or I'll call my security to drive you away. Leave. Now. Sigaw nito. Christine flipped her hair at umalis. Ngunit bago siya lumabas ay kinindatan niya muna ang binata. Nanggigigil siyang lumabas ng kumpanya ni Gio. Ganun ba kahirap i-attract ang isang Gio, Lujen? Ang lamig? Bagay nga sa kanya ang nickname niyang vampire. Akala mo vampira kung umasta? Reklamo ng dalaga sa hangin. Kailangan niyang makaisip kung paano makukulit at mapaibig ang isang Gio, Lujen. Miss Lopez. Habol ang hininga ng sekretarya ng binata dahil sa paghabol kay Christine. Oh, nauntog yung vampira mong amo? Ma'am, sabi ni Sir kunin ko po ang bank account niyo para maisauli ang pera na ibinigay niyo. Sagot ng sekretarya. Napairap siya at inis na tumingin sa sekretarya nito. Huwag na. Sabihin mo dyan sa boss mong vampira na bayad ko na yon sa pagtulong niya sa akin. Oh, okay po. Bumalik sa loob ng kumpanya ang sekretarya at naiwan ang dalaga sa labas ng kumpanya. Tirik na tirik ang araw at ayaw niyang magpasundo sa driver nila. Kagaya ng kanyang naisip ay hindi niya ito susukuan hanggat bumigay. Pumasok muna siya sa isang cafe na kaharap lamang ng company ng binata. Buong araw na naroon ang dalaga hanggang sumapit ang 8:00 at sakto na pauwi na sana siya dahil wala naman rin itong napala sa kakahintay. Heist! Baka nagiba ng kotse kaya di ko nakitang lumabas. Nakasimangot siyang naglalakad sa gilid ng highway malapit sa kumpanya nang makarinig siya ng impit na ungol. Napataas ang kilay ni Christine sa narinig. Wala na ba talagang dignidad ang mga tao ngayon? Kung saan-saan na lang nagsisex? Tanong niya habang papalapit sa pwesto kung saan niya narinig ang halinghing. Habang papalapit siya ay nag-iiba ang tunog. Tila impit na itong nasasaktan. Is anyone here? Nanigas sa kinatatayuan si Christine nang marinig ang boses. Pamilyar sa kanya ito. Gio? Kumaripas siya ng takbo sa pwesto nito. Natagpuan niya itong bugbog sarado. Fresh wounds pa ito kumbaga ay kakabugbog lang ng binata. Ano nangyari sa'yo? Tarantang tanong ng dalaga. Help. Mahinang daing ni Gio. Teka, tatawag akong tulong. Kailangan madala kita sa ospital. Natatarantang tumakbo ang dalaga upang pumara ng taxi. Mabuti na lang at natulungan siya ng taxi driver upang buhatin si Gio pasakay sa loob ng taxi at madala sa ospital. Pagkarating nila roon ay inasikaso sila agad. Sinubukan din ni Christine na tawagan ng parents ni Gio, ngunit wala siyang nakitang contacts nito. Puro business? Asan kaya ang pamilya niya? Kaya ba may lungkot sa mga mata niya dahil wala na siyang parents? Napatingin si Christine sa binatang mahimbing na natutulog. Tumayo siya at umupo sa tabi nito. Dahan-dahan na hinaplos ni Christine ang maamo nitong muka at ngumiti sa binata. Para ka talagang pampira. Maputi, cold person, maamo ang muka.
May mapupulang labi. At yung hairstyle mo na nagpadagdag sa vampire aura mo. Malamlam na saad ni Christine. Gumalaw ang binata, kaya napaatras ng kaunti si Christine. Dahan-dahan na nagmulat ng mata si Gio at tumingin sa paligid niya. Nasaan ako? May kakaibang aura ang tingin nito sa dalaga. Nasa ospital ka? Natagpuan kitang nabugbog nung nakaraang gabi kaya dinala kita dito. Kamusta na pala pakiramdam mo? Bakit mo ko niligtas? Tila galit ang binata dahil sa ginawa ni Christine, kaya mas lalong na-curious ang dalaga. Kailangan mo ng tulong? Hindi ko kailangan ng tulong kahit kanino. Sigaw ng binata sabay hampas sa gilid ng kanyang mesa, dahilan upang mahulog at mabasag ang mga nakapatong. Nagulat si Christine sa naging asta ni Gio sa harapan niya. Hindi naman ganito ang pagkakaakala niya sa binata. Leave. Leave. Anong problema mo? Ikaw na nga tong tinulungan, ikaw pa itong galit. Hindi ba dapat magpasalamat ka kasi buhay ka pa hanggang ngayon? Just leave. I don't need anybody's help. Tumango-tango ang dalaga at lumabas. Padabog na isinara ni Christine ang pinto ng silid ng binata. Hindi alam ng dalaga kung magagalit pa siya o maaawa. Kung paano umasta si Gio ay may lungkot at tila kulang sa buhay nito. Akala mo kung sinong gwapo? Papara na sana ng taxi si Christine na mag-ring ang kanyang cellphone. Ang mommy niya ang tumatawag. Mom, we'll be coming home next week or this week. Get yourself ready. May sasabihin kami sa'yo and you shouldn't have any excuses again. Sabi ng kanyang ina sa tawag. Mom, kung tungkol na naman ito sa blind date, ayoko. Pinatay ni Christine ang tawag at napalingon sa building ng ospital. Ngayon ay mas naging matibay siya na alamin kung bakit mag-isa na lang ang binata sa buhay. Hindi naman sa hihimasukin niya ang pagkatao nito, ngunit kahit man lang ay magkaroon nito ng taong maiiyakan kapag kailangan. Why are you hiding your true colors, Gio? Wala nang balak umuwi pa ng mansyon ng dalaga, lalo na at ngayon ay pinagpipilitan ng kanyang magulang ang blind date niya sa hindi niya kilala. Sa kanyang kondo na binili muna ito na natili. Naroon naman ang iba niyang gamit kaya wala siyang problema. Pagkatapos niyang mag-shower ay saglit siyang umupo sa kanyang kama. Hindi mawala sa kanyang isipan ang muka ng binata. Paulit-ulit itong sumasagi at binabagabag siya. I've tried to search your name online, but it seems like mysterious ka nga. Gusto kitang kilalanin, Gio Lucien. Bakit ayaw mong tinutulungan ka ng iba? Kinuha niya ang kanyang laptop at binuksan ang folder sa files. Siguro naman ay may mahahanap siya na kahit konting impormasyon tungkol sa binata. Inabot na siya ng alauna ng madaling araw sa kakabasa ng mga company files na meron siya, ngunit sadyang wala sa listahan ang kumpanya na Lucien. Bakit pati business info mo wala? Are you hiding something? Nalamukso na lamang ng dalaga ang muka. Anong oras ako nagsimula at magpapahanggang ngayon ay wala akong mahanap na info? Inaantok na ako. Antok na antok. Napahikab na lamang ang dalaga hanggang sa hindi nito namalayan na nakaidlip na siya. Nagising na lamang ang dalaga dahil sa sunod-sunod na tawag sa kanyang cellphone. Ang aga? Reklamo nito. Bes, may sasabihin ako. May gaganapin na party sa Santiago Port mamaya, isa sa guest ay si Gio. Nakuha mo na ba ang invitation? Huh? Anong invitation? Yamot na yamot pa ang dalaga dahil sa kulang ang tulog niya. Hoy, ano ba? Kailangan mo yun para makapasok sa loob mamaya. Saka gumising ka na nga. It's already 11 in the morning. I slept at 2 a.m. Ilang oras lang ang tulog ko. Wala pang 8 hours. Sigaw niya sa kaibigan. Blah blah blah. Pinatay ng dalaga ang tawag at naghanda ng agahan. Sumapit na lamang ang gabi, ngunit tutok pa rin si Christine sa pag-uungkat ng info tungkol sa binata. Pwede ba? Kung sino ka man, mamaya na. Inis na saad ng dalaga. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang kaibigan. Hoy, ano na? Tara na! Hinila na nito si Christine bago pa mag-react.
Pagdating nila sa venue ay puro mga klase ang bisita at for business people lang ito. Nasa taas si Gio. Kumawala siya sa pagkakahawak ng kanyang kaibigan. Pinagtabuyan na nga ako, sabi niya. Asus, walang susuko. Dinala siya ng kanyang kaibigan sa itaas at naroon nga ang binata. Nahihiya siyang tumingin roon. Nakakasunog ang titig ng binata sa dalaga, kaya ilang na ilang si Christine. Tara, alis na tayo. Halika na. Oh, I'll leave you here. Enjoy! Lumipas ang oras ay nanatili ang dalaga sa gilid lamang at nakaharap sa dagat. Takot ang dalaga sa mga malalaking anyong tubig dahil sa mapaglaro nitong imahinasyon. Hey miss, are you alone? Isang hindi ganun katanda na lalaki ang lumapit sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay. Bumalik na naman sa kanyang isipan ang nangyari sa bar noon. Napaatras ang dalaga dahil sa ngiti nito. She's with me, Mr. Santos. Naramdaman ng dalaga ang pagakbay ni Gio. Ngumiti na lamang ang naturang lalaki. Nabawasan ng kaunti ang kaba sa dibdib ng dalaga sa pagdating ng binata. Salamat. Iniwan lamang ng binata si Christine. Buong party ay ilang na ilang ang dalaga dahil sa mga big time na tao na naroon. Kaya nang pauwi na sila ay nakaramdam ng konting saya ang dalaga. Ngunit bago pa sila makababa ng yate ay may mga lalaking humarang sa kanilang daanan. Christine Lopez, sumama ka sa amin. Saad ng mga nakasuot na lalaki. Bakit? Nagtataka nitong tanong. Hindi siya sinagot ng mga lalaki at hinatak na lamang kaya't nagpumiglas siya. Maging ang kanyang kaibigan ay tumulong na rin. Ngunit anong laban nila sa mga yun? Let me go! Hindi ko kayo kilala! Nagpupumiglas na sabi ni Christine. Ngunit tila walang naririnig ang mga lalaki at patuloy siyang kinakaladkad. Ano ba? Bitawan niyo ang kaibigan ko! Saad naman ni Amari. Ano ba? Bago pa makalapit ang isa sa kanila ay natumba na ang lalaking nakahawak sa kanang braso ng dalaga. Napalingon siya at si Gio ito na nag-aapoy sa galit. Parang wala lang sa binata ang dami ng mga lalaki dahil halos lahat ito ay napatumba niya. Napahawak na lamang ang dalaga sa kanyang bibig. Hinila naman siya ng kanyang kaibigan paalis sa lugar at isinakay sa sasakyan nito. Teka, puntahan mo na lang siya bukas sa kumpanya niya at magpasalamat ka. Saad ni Amari kay Christine. Hindi pa rin maintindihan ni Gio kung bakit hinahabol ang dalaga ng mga tauhan ng Gambler Lord. Ano naman ang motibo ng Gambler Lord sa isang taong walang kaalaman tungkol sa kanya? Napabalik sa kanyang tamang pag-iisip ang binata dahil sa tanong ng kaibigan. Yan ang dapat nating malaman kung bakit. Pagsang-ayon ng binata. Gusto kong alamin mo ang tungkol sa pamilya niya. Anong dahilan ng isang Gambler Lord dito? Tumango naman ang kaibigan niya. Tanging ito lamang ang pinagkakatiwalaan niya ng sobra. Kinuha ni Gio ang kanyang cellphone at tinawagan ng sekretarya. Nais niyang makausap ang dalaga sa kanyang opisina bukas. Sa kabilang banda ay umuwi si Christine ayon na rin sa utos ng kanyang ina. Mom, kung tungkol na naman ito sa blind, Mr. Romualdo wants to marry you. Pagsabat ng kanyang ina. Huh? Marry me? I heard it right. Did I? Kulat na tanong ni Christine. Ang laki ng utang ng papa mo sa kanya. And with that marriage, we can save our company. Mr. Romualdo is willing to invest in our company for one favor. Pagpapaliwanag ng kanyang ina. By marrying me? Ma, anak niyo ako. Binenta niyo ako. Ipapakasal ako sa taong ayaw ko at mas matanda sa akin. Ginawa niyo akong pabayad utang? Anak, hindi ganun yon. We're doing this for your own good and para din ito sa company. Malapit na mabankrupt ang company natin. We need to save it. And kapag di nakabayad ang papa mo sa utang niya kay Mr. Romualdo, anak, they're going to kill us. Mom! Tigilan mo niyang kakahabol kay Gio Lujan, Christine. You're going to marry him, whether you like it or not. Sigaw ng kanyang ama. Umiling-iling siya na umiiyak sa harapan ng kanyang parents
Ayaw ng dalaga na gawin ang mga bagay na hindi niya gusto. Napaatras ang kanyang mga paa palabas sa kanilang mansyon. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng kumpanya ng binata. Wala sa kanyang sarili na naglakad paloob ang dalaga. Nakasalubong niya ang sekretarya ng binata at sinamahan naman siya nito paakyat sa opisina ni Gio. "Sir, nandito na po siya," imporma ng sekretarya nito. Tahimik na pumasok si Christine at umupo. Nakatulala siya. Hindi pa rin mag-sink in sa utak niya ang ginawa ng kanyang parents sa kanya. Sino yung mga humarang sa'yo kagabi? Hindi sumagot ang dalaga at nanatiling tahimik hanggang sa wala sa sarili na bumuka ang kanyang bibig. "Tulungan mo ko." Mahina na saad ng dalaga. Bakit ka sa akin humingi ng tulong? Malamig na tanong ng binata. "Gusto ng parents ko ipakasal ako sa isang matanda para sa pambayad utang." "Bakit ganoon? Sila ang may utang, ako ang magbabayad. Di ba dapat sila magpakasal?" Nangingilid ang mga luha sa mata ni Christine. I have nothing to do about that. Bakit hindi mo sabihin sa parents mo? Hindi naman sila makikinig eh. Simula pa nung bata ako, never nilang pinakinggan ang mga sinabi ko. I've never experienced being loved the way I wanted to be. I don't help people. Tumayo ang binata at iniwan siya sa loob ng opisina. Halos magiba ng binata ang pader sa fire exit dahil sa gigil niya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa sarili niya. Bakit sa buong pagkatao niya, kay Christine lang siya napatulong nang wala sa oras. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng nasa paligid niya. Pero nung gabing una niyang nasilayan si Christine sa bar, nang iba ang ihip ng hangin. Jin, may balita na ba sa pinapagawa ko? Meron na. Dadalhin ko sa opisina mo mamayang 9:00. Sagot ng kanyang kaibigan sa kabilang linya. Nagpaimbestiga siya sa buong pagkatao ng dalaga. Gusto niya rin malaman kung bakit nais dalhin ng mga tauhan ni Mr. Romualdo ang dalaga sa kanya. Alam ni Gio na isang sikat na gambler si Mr. Romualdo. Mautak ito pagdating sa sugal. Pagsapit ng 9:00 ay dumating na ang kanyang kaibigan. Bitbit nito ang isang brown envelope. Pasensya na kung naabala kita. Inabot ni Jin ang envelope kay Gio. Balak na ipakasal si Christine kay Tanda sa susunod na linggo. Malaki ang utang ng ama ni Christine kay Tanda, kaya gano'n na lang habol ito. Mukhang natipuan nito ang anak nila, kaya imbis ang kumpanya at mansyon nila ang ibayad, si Christine na lang. Paano nagkautang ang papa niya kay Romualdo? Sabihin na nating nalulong din sa sugal. Hindi nakabayad sa tamang oras at natubuan ng interes. Sagot ni Jean. Magkano ang utang nila? Tanong ng binata habang hindi inaalis sa mata ang mga papel. 20 million. Gahaman talaga sa pera yung si Romualdo. Kailan nagkasal? Pumayag naman ang magulang ni Christine? Mukhang oo. Wala naman silang choice siguro kundi ang pumayag. Lalo na kung papatayin sila. Kawawa dito si Christine. Pinangbayad utang ang kaluluwa niya sa demonyo. Sa susunod na linggo, araw ng Huwebes. Saad ni Jean. Malalim na napahinga ang binata. Hindi niya kayang hayaan na lang makita ang babaeng unti-unting bumabaliw sa puso niya na ibabayad ang sarili sa tulad ni Romualdo. Hello, Cherry. Can I have the phone number of Miss Lopez? Nakatitig ang kanyang kaibigan na tila naguguluhan sa asta ni Gio. Wow, I've never seen you like this before. Bakit? Malaki ba ang tama ng pana ni Cupido sa puso mo at ganyan ka kung maghabol? Natuto ka na bang magmahal? Nang aasar na sabi ng kanyang kaibigan. Tigilan mo ko. Give me the full details of the wedding. You mean shotgun wedding? I don't care whatever it is. I have to save her. Okay. Heist, iba talaga kapag tinamaan ni Cupido sa puso. Pangaasar pa rin ni Jean habang palabas ito sa opisina ng binata. Nang makuha na ni Gio ang cellphone number ng dalaga ay kaagad niya itong tinawagan. 4 na beses niyang subok bago ito nasagot ng dalaga. Sino na naman to? Lasing ang boses nito at maingay sa likuran. Nasaan ka? Teka, si ano ka? Si
Gio? Saad niya sa lasing na boses. Sagutin mo yung tanong ko. Nasaan ka? May halong pag-aalala na sabi ni Gio. So, sa bar kung saan mo ako naligtas. Sagot ni Christine. Huwag kang alis dyan. Pupuntahan kita. Kaagad na bumaba ang binata at nagtungo sa bar kung saan niya nakita si Christine noon. Mabilis ang patakbo nito at nag-overtake na sa mga nasa unahan niya. Pagkarating niya sa lugar ay diretso na pumasok si Gio at hinanap ang dalaga. Nakita niya na lamang ito sa counter at natutulog na dahil sa kalasingan. Christine, gising. Binuhat ni Gio ang dalaga at dinala sa kanyang sasakyan. Dahan-dahan niya itong pinaupo sa front seat at kinabitan ng seatbelt. This is my first time na babaliw sa isang babae. You caught me. Saad niya bago tinanggal ang sulyap dito at pinaandar na ang sasakyan. Hello, Jean. Napatawag ka. Gio, galit na galit ang daddy mo. Bakit mo raw sinaway ang utos niya? Sagot ng kaibigan niya. Hayaan mo muna. Ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Ako na ang bahala sa daddy ko. Pinatay niya ang tawag at muling nilingon ang dalagang natutulog. What did you do to me? Ngayon na ako nakaramdam ng ganito. And not even my dad's anger can scare me off saving you. Kinabukasan ay nagising na lamang ang dalaga dahil sa kakaibang amoy. Tila may nagluluto ng agahan. Nasaan na naman ako? Sinampal-sampal niya ang kanyang sarili at tumayo upang tingnan kung sino ang nagluluto ng ganun kasarap na amoy. Nagtataka siya sa lalaking nakatalikod at abala sa pagluluto. Good morning. Bati nito sa kanya. Ganon na lang ang gulat niya na makilala ito. Hindi siya makapaniwala na biglang sa isang ihip ng hangin ay naging masaya ang mga mata ng binata. Gio? Sinundo mo ko kagabi? Tumango naman ang binata. May hangover ka pa. Nagluto ako ng sopas at ito gamot para sa sakit sa ulo. Nagtataka siyang nakatitig dito. Sinakpian ka ba? What? Ang bait mo? Hindi na niya natapos ang sasabihin nang takpan ng binata ang kanyang bibig. I'm your handsome boyfriend. Sabat ng binata. Ano? You sold me for 20,000 to be your official boyfriend. Nakangiti na sagot ni Gio. Kinapa ng dalaga ang noo nito at pisngi. Ano ba? I'm not sick. Totoo yung mga sinabi ko. Mariin na sabi ni Gio. Then, lasing ka. You're drunk. Oh my God. Nasampal na lamang ng binata ang muka. Kumain ka na lang. Ikaw yata ang lasing pa hanggang ngayon. Saad ng binata. Kahit may pagtataka sa mukha ng dalaga, ay kumain na lamang siya. Nagustuhan naman ito ang luto ng binata, lalo na't puro heavy meals ang niluto nito para sa kanya. Magpapasalamat pa sana ang dalaga nang biglang bumukas ang pinto at inidawa noon ang ama ng binata na nagngingit-ngit sa galit. Kaagad naman na tumayo ang dalawa. Pumaharap kaagad si Gio upang protektahan si Christine. Dad. Malakas na suntok ang pinakawalan ng kanyang ama na naging sanhi ng pagkakatumba niya. Kaagad naman na dumalo ang dalaga at hinawakan ang kanyang muka. Are you okay? Tanong ni Christine. Ilang beses na kitang sinabihan. This is the first time na sinaway mo ko, Gio. Para saan? Dahil sa babaeng to. Alam mo na hindi kayo para sa isa't isa. Galit na galit ang ama ng binata. Lucio, kunin mo si Gio at iuwi mo. Nagpumiglas ang binata habang hawak ang magkabilang braso niya ng mga tauhan ng kanyang ama. Maya-maya pa ay pumasok ang isang matandang lalaki kasama ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit. It's nice doing business with you, Mr. Lujan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala kung sino ito. Dad, all my life sinunod kita. Pero ngayon lang, please. This is how you do business, son. Walang mahal-mahal. Naintindihan mo ko, ha? Hinawakan ng kanyang ama ang buhok nito, saka sinuntok ang kanyang anak sa sikmura. Hindi ka ba magpapaalam? Gio, no! Please help me! Pagmamakaawa ng dalaga.
Walang magawa ang binata kundi tingnan na lamang ang dalaga na papalabas sa silid. Nagpupumiglas man siya ay hindi nito kayang makawala sa pagkakahawak ng mga tauhan ng kanyang ama. Nagising na lamang si Gio sa isang silid. Ito ang silid niya sa kanilang bahay. Nakaupo ang kanyang ama sa isang sulok. Binalaan na kita nung una pero di ka nakinig. Saad ng kanyang ama. Bumangon ang binata at pinilit na indahin ang sakit ng pagkakabugbog. This is the first time na may isang babae ang pilit na pumasok sa puso ko at tanggapin ako. And I'm willing to do whatever it takes. All of my life sinunod kita, Dad. Alam ko na bawal at hindi tamang isang tulad niya ang piliin ko. Pero kapag puso na ang nagdikta, wala nang magagawa pa. You fool! Kaya mong pigilan pero hindi mo lang ginawa. Alam mong nangyari na ito dati sa mama mo. Inosenteng tao na nahulog sa akin. Ngayon, nasa na mama mo? Pinatay nila. I was just protecting you, son. Ayoko nang maulit pa ang nangyari noon. Nagmahal ako ng isang inosenteng babae at nadamay siya sa gulong hindi niya alam. I can't protect her, Dad. Hindi ka palaging nasa tabi niya. I have to do what I have to do. Para din naman ito sa kanya. Mariin ang pagkakasabi ng kanyang ama. Ngunit hindi nagpatinag si Gio at tumayo. Tumakbo siya palabas. Gio, bumalik ka dito. Sigaw ng kanyang ama. Ngunit naging bingi ang binata at tanging si Christine lang ang nasa utak nito. Walang nagawa ang kanyang ama kundi ang panoorin ang anak nito palabas sa kanyang mansyon. Kaagad na dumiretso ang binata sa mansyon nila Christine, ngunit wala ng tao roon. Tanging ang naabutan nito ay ang kasambahay na tinali sa isang upuan. Sugatan rin ito. Manang, nasan po si Christine? Nagtangka po na tumakas ang pamilya Lopez. Pero naabutan sila dito ng matandang ipapakasal kay Ma'am Christine. Sagot nito sa mahinang boses. Kailan pa to? Kagabi po sana ang flight nila. Kaso naudlot dahil naunahan sila ng matanda. Kuyom ang kamao ng binata habang pinakikinggan ang sinabi ng kasambahay ng dalaga. Jen, kailangan ko na tulong mo. Saad niya sa kaibigan sa tawag. Madali na umalis si Gio at nagtungo sa kanyang sariling bahay. Simula nang mawala ang kanyang ina, ay bumukod na ang binata sa ama. Mabuti at dumating ka na. Nung tumawag ka ay nandito na ako. Ang akala ko naman ay nandito ka. Kaya yun pala, nauna pa ako. Galing ako kay Dad. At babaliin ko ang rules niya. I don't care kung pati ang pagiging successor ko ay alisin niya. Wow, ganyan ba ang nagagawa ng pag-ibig? Man, ayoko na magmahal kung ganyan. Nakakabaliw. Saka mo na ako yabangan kung tumanda ka ng binata. Pero ngayon, alam kong matutulad ka rin sa akin. Hayaan kitang isumpa ang pag-ibig. Never ako tatamaan yan. Mayabang na saad ni Jean. Napailing na lamang ang binata at naupo sa tabi nito. Ito nga pala ang venue ng kasal. Mukhang pinaghandaan naman talaga ang kasal. Wala pa akong alam kung saan dinala ng tanda ang pamilya Lopez. Pero kung magkakaroon man ako ng info, paparam ko agad sa'yo. Tumango si Gio. Inabutan naman siya ng kanyang kaibigan ng alak. Pampakalma. Hindi mawala sa isip nito kung saan hahanapin si Christine. Tanging dasal nito ay ligtas at buhay ito. Sa kabilang banda ay walang minuto na napapatanong si Christine kung bakit kailangan niyang maranasan ang mga bagay na dapat di niya nararanasan. Ma'am, pagkain niyo po. Inilapag ng isa sa mga bantay niya ang pagkain ng dalaga. Sarado ang buong silid na kung makakalabas man siya sa loob ng kwarto ay hindi rin siya makakatakas dahil sa dami ng bantay. Bukas na ang kasal. Pinaaga ng matanda upang makaalis sila palabas ng Pilipinas. Kaya kinabukasan ay maaga na inayusan ng dalaga. Ngunit para sa kanya, ito na ang impyerno niyang buhay sa hinaharap. Ang maitali sa isang matanda na hinahanap ng mga otoridad. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa na makakatakas pa sa mga taong may hawak sa buhay niya. Ma'am, gusto po kayong makausap ni Mr. Romualdo. Ibinigay ng isa sa mga bantay ng dalaga ang cellphone. Alam mo, ang kaya kong gawin. Tandaan mo, hawak ko ang buhay ng magulang mo.
Magbalak ka lang ng di maganda. Sabay-sabay kayong magkikita sa kamatayan. Hindi sumagot ang dalaga at muli na lamang ibinilik ang cellphone. Nakatitig ito sa salamin habang inaayusan siya. Dapat ay nakangiti siya dahil hindi lahat ng babae ay nadadala sa altar. Pero para sa kanya, dinadala na siya sa huling araw niya bilang tao. Ma'am, ready na po ang bridal car at hinihintay na po tayo sa simbahan. Imporma ng kanyang makakasama sa loob ng sasakyan. Tahimik na tumayo ang dalaga at naglakad palabas. Habang nasa sasakyan siya'y hindi mawala sa kanyang isipan na nakakulong na siya sa pagmamahal na alam niyang hindi siya sasaya. Ma'am, masisira po ang makeup nyo. Saad ng kasama ng dalaga. Hayaan mo. Hindi naman ako masaya sa kasal na to. Hanggang makarating siya sa harap ng simbahan ay para siyang patay na halaman na naglalakad. Sinalubong naman siya ni Amari. Sigurado ka ba dito? I don't have a choice. Para sa parents ko. Nandito lang ako. Nasa harap ang parents mo. May time ka pa para umatras. Amari, kahit tumakbo ako, ayokong iwan ang magulang ko dito. Di bali nang mamatay ako. Wag lang sila. Tara na. Sinimulan na ang seremonya. Si Amari ang kasama ni Christine. Ayon na rin sa gusto ng dalaga. Hindi naman maaaring makalapit si Christine sa magulang nito hanggat hindi sila na ikakasal. Habang nasa kalagitnaan ng seremonya, patuloy ang pag-asa ni Christine na sana dumating ang magliligtas sa kanila. Sa puntong ito, may nais bang tumutol sa kasalan na ito? Tanong ng pari. Lahat ng tao ay nagtitigan hanggang sa umalingaw ang boses na hindi inaasahan ng dalaga. Itigil ang kasal. Malalim na nakatingin si Gio sa matanda. Naalarma kaagad ang mga nandoon, ngunit bago pa sila makapalag ay dumating na ang mga pulis. Itinulak ng matanda si Christine at nagmamadaling tumakbo. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Christine, kaya dali-dali siyang tumakbo sa magulang niya at niyakap ito. Ayos ka lang ba, anak? May masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Okay lang po ako. Kayo po. Ngumiti ang kanyang mga magulang at muling niyakap ang anak nila. I'm glad that I'm not late. Napalingon naman kaagad ang dalaga saka nakangiting niyakap si Gio. Salamat sa'yo. So, let's go? Huh? Napatingin ang dalaga sa ama ng binata na palapit sa kanila. Take her away from here, son. Ako na ang bahala sa parents niya. Saad ng daddy ni Gio. Sige na, Christine. Magiging okay kami. Ngumiti ang dalaga at bumaling kay Gio. Sasama ako. Basta kasama ka. Wala nang sinayang na oras si Gio at kaagad na binuhat si Christine palabas ng simbahan. Nais nitong ilayo ang dalaga sa magulong lugar na iyon at dalhin sa isang mapayapang bagong lugar. Why are you staring at me like that, Christine? Kasi akala ko imposible na mapaamo ang isang geologian. Pero mali, dahil kasama ko siya ngayon. I'll be by your side, no matter what. Dinala ng binata si Christine sa rest house nila. Malapit ito sa dagat, kaya't kalmado ito at malayo sa syudad. Naglibot ang dalawa. Bitbit nila ang kanilang sapatos habang naglalakad sa dalampasigan. Alam mo, akala ko magiging hell na ang buhay ko. Pero hindi. Dumating ka. At tinulungan ako. Saad ni Christine habang sila'y naglalakad sa gilid ng dalampasigan. Malakas ang hangin at hinangin ang buhok ng dalaga. Malamig ito sa balat, ngunit ang payapa damhin. You gave me more reason to believe in love. To love and to be loved. I'm happy that I'm with you. Ang trauma mo? Sabay patalsik ng dalaga ng tubig sa binata gamit ang kanyang paa. Wow, talagang yan ang gusto mo. Halika dito. Naghabulan ang dalawa na tila naglalaro ng habul-habulan. Tinalsik-talsikan din nila ang isa't isa.
Gabi na at nanatili ang dalawa sa labas habang pinapanood at binibilang ang mga bituin sa kalangitan. Let's call it a day. Ngumiti ang dalaga habang hindi naalis sa langit ang tingin. Peace and calm with you. Sana ganito na lang palagi. Siguro, ang tahimik ng mundo. Walang gulo. Eh di naging boring ang Earth. Dapat balanse lang. Pero kung ikaw naman ang kasama ko sa ingay at gulo ng mundo, hindi ako magrereklamo. Mariin na saad ang binata. Nahampas naman ni Christine sa balikat si Gio. Ewan ko sa'yo. Akmang tatayo na sana si Christine nang bigla siyang hilahin ng binata dahilan upang siya'y mawala ng balanse at mahalikan ito. Ngunit imbis na tumutol ay mas lumalim pa ito. Sa ilalim ng tahimik at payapang paligid ay kanilang pinag-isa ang kanilang puso na matagal na naghintay ng panahon upang sila'y magkita. Kinabukasan ay nagising na lamang si Christine na wala na sa tabi niya ang binata. Kaya dali-dali siyang lumabas at natagpuan si Gio na nasa dalampasigan at pinapanood ang pagsikat ng araw. Good morning. Niyakap ng dalaga sa kanyang likuran si Gio. Nauli na si Romualdo. Sabi nito. Humarap si Gio at inayos ang nakatakas na buhok ng dalaga. You can live without danger anymore. Dagdag ni Gio. You? Hindi ka kasama? Gio? Hindi tayo pwede. Paulit-ulit kang manganganib. Kung kasama kita sa panganib na yan, hindi ako mangangamba. Gio, mahal kita. Tanggap ko kung sino ka at ang pagkatao mo. Isang dating gangster leader ang daddy ko. At marami pa rin siyang kaaway. Kahit hindi na siya tulad ng dati. Wala akong pakialam. Ayokong sumugal sa mundong ito kung hindi ikaw ang kasama ko. Christine. No, Gio. Tumango-tango ang binata. Mahigpit naman siyang niyakap ni Christine. I paid your 20 million debt from the bank. Napatingala si Christine sa sinabi ni Gio. Babayaran kita. I'll repay you. Sagot ng dalaga. But I want you to repay me by saying yes. Nagtataka naman na nakatingin ang dalaga. Dahan-dahan na lumuhod si Gio at inilabas ang acrylic box. Isang silver ring na may nakaukit na salitang love. Will you spend forever with me, Christine Lopez? Tanong ni Gio. Kahit di ka lumuhod dyan, oo pa rin ang sagot ko sa'yo. Tuwang-tuwa na tumayo si Gio at kaagad na sinuot ang singsing sa daliri ng dalaga. I love you. Sigaw nito at mahigpit na niyakap ang dalaga. I love you more than before. Makalipas ang 1 taon ay kinasal sila at di naglaon na biniyayaan ng isang anak na lalaki. Pinangalanan nila itong CM. Naging mas masaya ang dalawa. Sabay na hinaharap ang problema sa buhay nila. Kagaya ng kanilang ipinangako sa harap ng Diyos na magsasama sila sa hirap at ginhawa. Love, bukas na ang kasal nila Jean at Amari. Paalala muli ni Christine. Pinapatulog nila ang kanilang anak at nanatili na muna roon ng saglit. Tingnan mo yung lalaking yun. Sinasabihan pa akong ayaw mabaliw sa pag-ibig. Pero ito siya at ikakasal na. Pabiro na sabi ni Gio. Hay nako, save that joke for him. Tara na at maaga pa tayo bukas. Hindi pwedeng late tayo dahil si Siam ang ring bearer nila. Nauna nang tumayo si Christine at pinatakan ng halik sa noo ang kanilang anak. Palabas na sana siya nang biglang maramdaman ang yakap ng asawa sa likuran. You know, Siam is growing. Bulong ng asawa niya. Ngayon, alam na nito ang ibig sabihin ni Gio. Hindi rin maganda na mag-isa lang na anak. Boring. Sundan na natin siya. Bahagyang natawa si Christine. Ikaw iire? Nandun naman ako. Sasamahan kita. Tapos, mahihimatay ka na naman. Mahina nilang biruan sa isa't isa. Please, it's too lonely to be the only child. Sige na nga. Bigla naman na binuhat ni Gio si Christine dahilan upang mapatili ito.
Shh, magigising si CM. Dali-dali silang lumabas sa silid at nagtungo sa kanilang kwarto. Eksakto silang nakarating sa oras. Paparating na ang bride, kaya't pinaghahanda na ang lahat. Congrats sa inyo, Jen! Bati ni Christine. Congrats, my man. Sinabi ko na sa'yo dati. Ngayon, panalo na ako. Pangaasar nito. Oo na, ikaw nang baliw ka. Sagot naman ni Jen. Hinila na ni Christine ang asawa at siya naman ay kasama sa paglalakad ng bride mamaya. Matagal nang yumao ang magulang ni Amari, kaya nag-iisa na lamang ito. Christine, okay lang ba ang itsura ko? Hindi ba OA ang makeup? Natatarantang tanong ni Amari. Hay nako, ang ganda mo. Pinaghanda na ang lahat at nang binuksan ang pinto ay pumasok na ang bride kasama si Christine. Hindi maalis ni Gio na hangaan pa rin ang ganda ng kanyang asawa kahit araw-araw niya itong nasusulyapan. Nang nasa reception na sila ay nagkakasiyahan na ang lahat. Nanatili naman ang mag-asawa sa tabi habang pinapanood ang bagong kasal at ang ibang kaibigan nila na nagkakasiyahan. I sold you for 20,000, Mr. Gio Lucian. Be with me until my last breath. Natawa naman si Gio at hinalikan ng noo ng asawa. Sold to former Miss Christine Lopez. And now, she's Mrs. Christine Lopez Lujan. Alam mo, trip ko lang talaga yun dati. Gusto ko lang asarin ka hanggang sa bumigay ka pero parang napaglaruan tayo ng tadhana at dinala tayo dito. Natatawa na nagkakwento si Christine. Since I've accidentally glanced at you sa bar, I already knew na tinamaan ako. Nai-imagine ko na this is the girl I want to marry and spend my life with here on earth. Tapos tingnan mo, asawa ko na ngayon. Pero nainis ka sa akin? Medyo. Ang kulit kasi ng asawa ko. Sinusundan ako. Tapos, binili ako worth 20,000 just for fun pala. Akala ko as her boyfriend. Pero alam mo, hindi mo ako pinatulog dahil lang sa paglapat ng kamay mo sa dibdib ko habang inilalagay ang pera sa suot kong suit. Natawa si Christine sa sinabi ni Gio. At bakit naman? Di ba nga, I already love you. Tapos ganun pa. Mas lalo tuloy ako nabaliw. Parang bata na reklamo ni Gio. Humagalpak naman ang tawa si Christine at kinarot ang pisngi ni Gio. Ang cute ng asawa ko magtapo at magreklamo. Sabay tawa ng walang humpay ni Christine sa asawa. Kaya ako nahulog lalo sa'yo. Ang asawa ko naubod ng ganda at walang papantay sa kanyang ganda na tanging para sa akin lamang. I sold you for 20,000, Mr. Lujan. Huwag kang mangbola. Hindi naman. I love you too, my crazy woman. Sabi ni Gio sa asawa. Mas mahal kita, my vampire. Sagot ni Christine at inihilig ang ulo sa balikat ng asawa. Nagkakilala sila dahil sa hindi inaasahan. At ngayon, nakaukit na sa kanilang tadhana ang kanilang pagsasama at walang hanggang pagmamahalan. Wakas. Shoutout po sa Family Santos Pulong Barit, Lenny Miyage from Singapore, Marites Daud from Bongbong Ganasi, Maguindanao, Nanita Tercio from Quezon City, and Florence Ganda from Dubai, UAE.